ba ay may GCash at PayMaya business kung saan nagka-transact kayo ng cash in or cash out or kahit nagbibenta kayo ng load or pay bills or bank transfer at kailangan mo ng automated record tracker para sa inyong business? Kung maghanap ka ng automated sales record tracker, then ang video na ito ay para sa inyo. Dahil sa video ito ay ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong program kung saan pwede nyong gamitin para po sa inyong business na automatic na magre-record ng inyong transaction sa inyong GCash, cash in and cash out business or yung sa inyong PayMaya, cash in, cash out business. Kaya hindi na natin patagalin, puntahan na natin ang ating laptop. Ito yung ginawa ko na GCash and Maya transaction record books kung saan mag-automate na lahat, mag-input or magsulat sa ating mga record book. So normally kasi ginagawa nyo is nagmamanual kayong mag-input ng inyong mga transaction sa inyong record book ng inyong GCash or PayMaya, cash in, cash out business or kahit yung sa mga loading business nyo. Kaya itong ginawa kong program, sinimplify na natin lahat na nilagay natin lahat sa isang program lang. Kung baga, ito yung all-in-one transaction tracker natin for our online business. At take note lang guys na ito ay mas maganda kung gamitin natin sa laptop or desktop. Pwede naman po sa mobile phone pero medyo maliit kasi yung screen ng mobile phone. Kaya kung meron kayong tablet, mas maganda rin po or okay din po sa tablet. Una-una lang sasabihin ko sa inyo na yung ginawa ko na GCash Transaction Record Book Tracker ay unique po ito doon sa ibang mga napanood nyo na. Ito ay gagawa siya ng record automatically na hindi mo na kailangang mag-browse pababa or pataas ng inyong transaction. So makikita nyo dito mamaya yung ating automated transaction. So, papakita ko yung function. Dito, makikita natin dito yung current GCash wallet, yung current Maya wallet, at yung total current wallet balance. Ibig sabihin, yung GCash at saka Maya wallet mo ay pinagsama na dun sa total current wallet balance. At dito naman sa baba ay makikita nyo na yung total profit nyo. Net profit na po yun sa inyong fee or yung sa transaction fee na sinisingil nyo sa inyong customers. Ipapaliwanag ko lang itong transaction table. Yung transaction table po, dito natin makikita yung iba't ibang transaction type, yung wallet source, yung biller name, tapos yung amount, applicable fee, at saka yung increment. Kasi ginawa ko na po na mas madali para sa inyo na gawin yung transaction. So, dito halimbawa sa amount, 1 peso up to 500 pesos ay magcha-charge ka ng 5 pesos per transaction. So, pag umabot na ng 501 yung transaction ni customer, sisingil na siya ng 7 pesos, 9 pesos, 11 pesos, depende po yun sa inyo, okay? Dito po yun makikita. Dito sa fee increment, pwede mong baguhin ito. Pwede mong gawing piso, pwede mong gawing 3 pesos, pwede mong gawing 5 pesos, pwede mong gawing 10 pesos yung increment. So, dito naman sa amount increment, ito yung amount ng transaction ni customer. Halimbawa, sa first increment, meron tayo ditong 500 from 1 peso, yung pinaka-lowest amount na pwedeng i-transact ni customer. Siguro naman wala namang magta-transact ng piso, no? So, ilagay natin dito sa load, halimbawa is 10 pesos na load kasi yun yung pinakamababa, I think, no? Kung meron mang 5 pesos, siguro madalang na yung nagpapaload ng 10 pesos, 5 pesos. Pero pwede mo namang 5 pesos. Magsimula tayo sa 5 pesos. Okay, so yung tababa, makikita nyo dito, 505 siya kasi yung increment natin is 500. Pero pwede mong baguhin niya ng 100. Okay, so magiging 105, 205, and so on and so forth until 905. Okay? Pero kung gusto mong yung increment in the first part or first table mo is 500, idilagay mo yung 500. Itong 5,000, ito yung increment ng second. So, makikita nyo dito guys, itong may second tayo at saka yung first table. So, sa second table, mag-i-increment ka na ng 5,000 or palagay natin, lagay mo 2,500. Okay? So, ayan. So, meron ng increment na 2,500. Bawat bracket niya is 2,500 yung difference. So, halimbawa ganyan yung ating transaction. So, ibig sabihin po, kung mag-transact kayo ng 5 pesos up to 504 pesos,
ang matcha-charge kay customer is 5 pesos. Pagdating sa 505 hanggang sa 1,004, that is 15. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng table na yan. So, pupunta na tayo dito sa ating pinaka-program. So, kung mapansin nyo, hindi siya mag-scroll. Okay? Hindi siya mag-scroll. Bago pala natin gamitin itong ating program, papakita ko sa inyo yung ating iba't ibang sheets dito. So, meron tayong journal, meron tayong transactions, meron tayong view wallet or GCash wallet at view Maya wallet. So dito sa view GCash wallet, nakaseparate na yung wallet cash in claim, at saka yung wallet cash out padala. And then meron siyang bills payment, meron siyang load, meron siyang bank transfer. Meron ding game credit. So ginawa ko yun para kung halimbawa meron kayong mga ganitong transaction, is mai-input or malalagay nyo sa inyong record book. Tapos dito naman sa Maya wallet, ganun din, the same sila ng transactions. Wallet cash in claim, wallet cash out or padala, bills payment, buy load, bank transfer, at saka game credit. Okay? So dito sa transaction na to, hindi natin to gagalawin itong sheets na to. Hindi natin pwedeng galawin ito kasi ito po yung nag-update. Dito po yun na ilalagay yung lahat-lahat na consolidated transactions mo, both GCash and Maya. Okay, dito sa journal, ganun din. Huwag po natin galawin itong sheets na to. Okay? So, punta na tayo dito sa data entry natin. So, dito sa main page, dito sa entry page, unang-una natin gawin is check to start transaction. Check natin ito para mag-start tayo ng transaction. Pag check natin ito, automatic na siya maglalagay ng date kung anong date ngayon. Okay, date today. So, ngayon is August 5, 2024. So, yun na po yung date ngayon. At makikita nyo dito, yung order number is automatic siyang maglalagay. Okay? So, since this is our first transaction, kaya meron siyang 101. Kumbaga, ito yung order number 01. And then, dito sa transaction type, dito na yon, pipili natin yung wallet cash in claim, wallet cash out, padala, bills payment, load, buy load, bank transfer, game credit. Okay, papaliwanag ko itong difference ng wallet cash in. Yung wallet cash in po, ibig sabihin po niyan is yung nag-replenish tayo ng ating wallet balance. So, pupunta tayo sa Palawan or sa bank, over-the-counter na replenishment or via InstaPay or mga online transaction, pwede kang mag-replenish doon sa inyong GCash balance. Okay? So, kung yun po ang transaction na ginawa mo, is pipiliin niyo po yung wallet cash in. Ibig sabihin, yung pinaka-transaction mo doon sa bangko or doon sa kung saan ka man kumukuha ng inyong GCash wallet balance. Okay? So, ibig sabihin ito yung transaction mo papunta doon sa system mo, hindi yung sa customer. Okay? So, pipiliin natin magka-cash in tayo ng wallet natin kasi wala pa ngang balance yung ating mga wallets dito. So, pipili tayo dito. Makikita nyo dito sa wallet cash in, meron tayong wallet cash in fee. So, kung magkano yung chinarge sa inyo nung nag-cash in kayo, ilagay nyo dito yung fee. So, for example, sa InstaPay is 15 pesos. Regardless of the amount na kinash in mo, so 15 pesos ilagay natin. Tapos sa wallet source, kung halimbawa, anong wallet yung nilagyan mo ng pera. Okay? So, yung GCash natin is 0, yung PayMaya 0. So, mamaya, gagawa tayo ng both transactions, yung sa GCash at saka kay PayMaya or kay Maya. Okay? So, dito sa biller o name or merchant, kung saan mo ginawa yung transaction. Halimbawa, nag-cash in ka via InstaPay from your bank, for example, BDO, InstaPay, or online, yan ang nilalagay nyo. Kung nag-cash in ka naman galing sa Palawan or sa ibang mga sources, over-the-counter din, ilagay mo dyan, over-the-counter Palawan. Ang ganyan. Okay? Next, enter lang natin. Yung fund source or client's name, of course, ikaw to. Yung pangalan mo, your name. Your name. Okay? So, halimbawa, Juan de la Cruz. Okay? So, yun yung clients. Kasi ikaw yung clients na nag-transact sa system. And then, yung account number, halimbawa, yung number mo is 0912345678 kailangan lang na 11 yung ano mo yung or account number or yung mobile number mo 246
8, 10, 11. Ayan, 11 digit. So, para in case na meron tayong mga iti-trace na mga transaction, alam natin kung saan nanggaling or para saan yung transaction natin. Okay? And then amount, halimbawa, 15,000. Ayan. So, makikita nyo dito, automatic magwa-wallet credit siya ng 15,000. Okay? So, dito for GCash. And then, dito sa wallet debit, ito po yung cash out from or yung outgoing fund from your wallet. Itong credit plus is yung fund incoming or going to your wallet. Okay? So, yun yung difference niyan. Tapos, dito sa transaction fee, wala pong transaction fee ito kasi hindi naman po kayo re-receive ng transaction fee. Kayo po yung magbabayad. So, dito natin ilagay sa cash-in wallet fee yung binayad natin kay InstaPay or kung saan tayo nag-cash in. Itong transaction fee, ito po yung galing sa customer nyo. Okay? So, hindi na natin pakialaman ito. Ayan, i-click natin yung status check if claim. Kung na-claim nyo na, of course, i-check natin. So, makita natin dito yung date ngayon at saka yung time kung kailan nyo na-confirm na completed na yung transaction. So, meron dito completed. And then, i-submit lang natin ito. Makikita natin dito mamaya yung profit natin is negative kasi nabawasan tayo ng 15 pesos. Kumbaga, ito yung expenses mo. Okay? So, i-click natin tong submit. Then, hayaan lang natin. Ayun. So, pumasok na yung wallet natin or yung kinash in natin sa ating wallet na GCash. Okay? So, 15,000 pesos. So, meron tayong GCash wallet. Current balance is 15,000. Sa Maya naman, wala. Tapos, yung total current wallet balance is 15 pesos. Yung total profit mo is negative kasi nagbayad ka o gumastos ka ng pera. Then, second transaction, siyempre, kung yung GCash meron ng laman, lagyan din natin ng laman yung ating Maya. So, makita nyo dito, yung kanina yung counter natin is 1. Ngayon is 2 na. Kasi, ito yung pangalawang transaction na natin. Okay? So, wallet cash in pa rin. And then, kung halimbawa, nag-cash in ka sa Palawan, tapos sinarge ka ni Palawan ng 20 pesos. And then, cash in, wallet source, of course, si Maya. Ilagay natin si Maya. And then, dealer name, merchant. So, Palawan over the counter. Ayan. And then, yung source of fund or fund source or client's name, of course, yung pangalan mo, Juan de la Cruz pa rin. De la Cruz. And then, mobile number, 091234567889. And then, yung amount, palagay natin sa ating Maya kasi medyo lagyan natin ng 20,000 si Maya. Okay? So, 20,000 si Maya. Sa reference number pala kanina, hindi ko na ilagyan. Pero, for reference lang naman yan. Pwede namang optional yan. So, ilagay natin dito yung reference number. Yan, kunyari yan, ang ating reference number. Dito, wala ring transaction fee kasi kayo yung magbabayad kay Palawan over the counter. So, click natin ito, na-claim na natin, and then, submit lang natin. Submit. Ayan. So, yung GCash natin is meron tayong 15,000 nilagay kanina. Yung sa Maya ay nilagay natin ng 20,000. Ang total niya is 35,000. So, ito na po yung total wallet balance mo ng dalawa mong e-wallet. Yung sa GCash, meron kang 15. Sa Maya, meron kang 20,000. At yung net profit mo, makita nyo dito, is negative siya kasi dalawang beses ka nang nagbayad nung pag-cash in mo. Don't worry kasi mababawi mo yan mamaya kapag meron na mag-transact. Okay? So, 35 kasi 20 plus 15 is 35. Ngayon, first customer dumating sa inyo. So, meron na tayong order number na number 3 kasi pangatlong transaction na ito. Transaction type, kunyari, meron nag-claim ng GCash. Dito, magtataka kayo, cash in siya, claim. Kasi di ba pag nag-claim si customer, nagsisend siya ng fund sa'yo, papunta sa wallet mo, kaya parang nag-cash in ka doon or nagdagdag doon sa wallet mo. And then, si customer, bibigyan mo ng pera. So, yun po yung ibig sabihin dito kasi papasok yung pera mo doon sa wallet mo para po ma-update yung wallet mo. Okay? So, claim ni customer, cash in sa inyong wallet. Kaya, wala na ditong fee.
hindi ka na maglalagay dito ng amount kasi si customer mo ang maglalagay ng fee or ng bayad. Okay? So, ngayon, lalagay natin dito kay GCash. And then, merchant, of course, merchant, dealer's name, GCash, lagay natin dito. GCash claim. GCash claim. GCash padala na lang. Padala. Okay, claim. So, lalagay natin. Then, source. Fund source is client's name. Halimbawa, si client mo is si Juanita de la Torre. Ayan, de la Torre. Si Juanita yung inyong ano. Tapos yung number niya is 0921234567 So yun po yung number niya. And then yung amount, kung magkano yung i-claim ni Juanita. Halimbawa, mag-claim siya ng 2,500. So dito, meron siyang charge na 45 kasi yung 2,500 kung titingnan natin sa ating table dito, yung 2,500 ay pasok siya dito sa 2005 until 2,505. Okay, so pasok siya dito kaya ito yung ma-charge sa kanya 45 pesos. Then reference number, dito naman ilagay natin yung reference number. Makita mo naman yung reference number doon sa pag-actual na transfer. So, dito, makikita natin na wallet credit siya kasi nga nag-cash in si or nag-claim si client. Kasi papunta doon, papasok sa inyong wallet. Okay? Then, click lang natin itong check status if claimed or completed and then submit. So, makikita natin madagdagan yan mamaya si GCash. Ayan. So, kanina meron tayong 15,000 dito tapos plus 2,500. Yung wallet mo is naging 17,500 na. Okay? And then, yung profit mo is 10 pesos. 10 pesos na ang ilagay doon sa inyong profit. So, makikita mo dito yung profit mo sa total, no? Naging positive na siya. So, bago po tayo magpapatuloy sa ating transaction ngayon na demo, ipapaliwanag ko lang po na itong transaction tracker na ginawa ko is, kumbaga, yung transaction fee is hindi siya naisali doon sa ating mga wallets. Halimbawa, pag nag-claim si client, it is assumed na yung kanyang fee ay bibigay niya sa iyo ng cash. Okay? So, kumbaga, hindi naisama doon sa wallet balance mo yung kanyang fee or yung transaction fee. Binigay niya sa iyo ng cash. Cash ang natanggap mo na transaction fee. So, yung transaction fee ay hindi siya nag-add up doon sa ating wallet balance. Yun po yung itong program na to. Pero gagawa tayo ng program na assuming na yung transaction fees ay pwedeng ma-add on doon sa kanyang amount na itatransact doon sa system. Okay? So, just for now, ito yung program na to is concentrate tayo doon sa transaction fee is binigay in cash. Ayan, nakapag-transact na tayo ng cash in to GCash wallet to GCash, no? Nag-claim si customer ng GCash kaya nadagdag yung ating transaction kanina na 2,500 dito sa ating wallet balance kasi po nag-claim si client, ibig sabihin nag-transfer siya ng fund doon sa inyong GCash account. So nakatanggap ka ng fund tapos binigyan siya ng cash. So yun po yun, nadagdag po doon sa inyong GCash wallet. Ngayon, magta-transact tayo ng padala. Kunyari, may nagpadala sa inyo. Wallet cash out naman ang tawag natin doon. Kasi yung wallet mo ay nag-send ka o send out ka ng fund from your wallet balance papunta doon sa papadalhan ni client. So, kaya wallet cash out padala ang ilalagay natin. Then, source of fund kay Maya. Pera padala ni Maya. Dito, biller's account or merchant account. Ilagay natin dito. Maya, pera, padala. Okay? And then, customer's name. Lagay natin sino naman? Matalinong Pinoy. Okay? Yan, si Matalinong Pinoy. Tapos, ang number niya is 0923123456 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ayan. And then, amount is palagay natin 3,500. 3,500. Reference number. Ayan. Lalagay lang natin dito yung reference number.
And then, napansin nyo dito, yung wallet credit is wala siya. Dito siya pumunta sa wallet debit kasi mababawasan po yung ating wallet balance. Okay, saan siya mababawas? Dito kay Maya. And then, yung transaction fee is 65 pesos. So, dito po yun, napasok yung 65 pesos kasi 3,500 eh. Pumasok siya dito pa from 3,505 to 3,500. So, hindi pa siya naabot ng 3,505. Kaya ito pa rin yung ang fee na ilalagay niya. And then, lagay natin dito ng claim kasi natanggap na ni customer or yung pinadalhan ni customer. And then, submit data. Ayan. Ayun. Nag-update na yung ating wallet balance. So, nakita nyo dito, si Maya wallet balance, current wallet balance ni Maya is 6,500 na kasi nagbawas nga tayo ng 3,500. So, kanina sa 20,000 yung ating balance kay Maya minus 3,500. Ayan. So, magiging 16,500 na lang. Okay? Tapos, yung fee, nadagdag niya na dito sa profit mo, sa total profit. So, ito, you can have it in cash. Okay? So, ito na yung monitor. Kumbaga, ito na yung net profit mo from your transaction fees. Nabawas na dito yung kaninang, kung natandaan nyo, meron tayong wallet cash in fee na 15 plus 20, 35. Tapos, ito na yung 75 na yun. Kasi, ito na yung net. Naibawas na yung 35 dito sa kabuuan. Okay? So, next, meron naman tayong transaction na bills payment. Okay? Pag bills payment kasi, from your wallet yung transaction, kayo po yung nagbabayad doon sa merchant. So, halimbawa, using our GCash account, pagbayad ng bills. Kunyari, si Meralco. Okay? Meralco bills. And then, client. Yung pangalan pa rin ng client mo. Kunyari, bumalik si Juan de la Cruz para magbayad ng bills kay Meralco, account number, yung account number dito, yung account number ni Meralco. Okay? And then amount, halimbawa, 1,550 yung Meralco bill niya. And then reference number, kung ano po yung reference na binigay ni GCash after na-transact mo yung ilagay mo dito, kunyari ganyan. So, napansin nyo dito, nasa wallet debit siya or minus from our wallet kasi mababawasan nga yung ating wallet. Kasi, kayo yung magbabayad ng bills. Okay? So, mababawas siya kay GCash kasi GCash po itong ating wallet source. So, GCash siya mababawas. So, dito is 17,500. Lagyan natin 17,500 minus ito yung amount or yung bill niya minus 1,550. So, dapat magkaroon tayo ng bagong wallet balance kay GCash na 15,950. So, click natin itong transaction completed kung na-claim na or na go through yung yung bills payment mo, then submit. Ayan. So, makita niyo dito, nag-update na si GCash wallet ng 15,950, which is the same sa ating calculation kanina. And then, si Maya wallet, hindi siya nabawasan. Okay? And then, yung current wallet mo is yung total ng dalawa, 15,950 plus 16,500. Yan, 32,450. Tapos, yung total profit natin is nasa 110 na. Yung total na yan. Yung total sa kabuuan na yan. Okay? So, yan lang sa ating data entry. Ngayon, titingnan natin yung ating wallet para po ma-distinguish natin kung magkano sa total profit natin, magkano yung sa GCash at saka sa Maya. So, pupunta natin itong View GCash Wallet. Ayan, so makita natin dito yung fund movement natin kay GCash. So, yung in-enter natin ay yung total ins is 17,500. Dito po yun sa cash, wallet cash in. So, meron tayong isang wallet cash in na yung tayo ay nag-transact sa sa InstaPay. Kaya meron siyang fee na 15 pesos. Tapos, yung cash in or claim, yung kanina sa
client natin na claim si client ng GCash, 2,500. Kaya total niyan is 17,500. 15 plus 2,500 is 17,500. Tapos, merong nag-cash out. Itong cash out kasi ito po yung bills payment. So, makikita natin yan dito kay bills payment transaction. Okay? Bills payment transaction, meron siyang transaction fee na 35 pesos. Kaya, dito siya nabawas. So, ang net fund natin is 15,950. Tapos, yung total service fee, yung sa service fee na ito ay galing dito yon sa 45, dun sa claim kanina, 45 plus 35 is 80. Tama ba? 35 plus 45 equals 80. Okay, 80. Tapos, itong ating total wallet fee, ito yung total wallet fee natin is 15 pesos. Yung minus natin yan doon kay 80 pesos. Minus 15, that is 65 pesos. So, kay GCash, meron tayong net profit or earnings na 65 pesos. Okay? Out of 110 pesos na total earning or total profit. Magkano naman kay Maya? Okay? So, napansin nyo kanina, yung total in natin or cash in natin is 20,000 pesos. Yung once natin na nilagay kanina. Meron tayong fee na 20 pesos. Tapos, nag-out tayo kasi nagbayad or meron nagpadala na 3,500, di ba? 3,500. So, ito yung nabawas at meron siyang fee na 65 pesos. So, dito, 20,000 pesos minus 3,500, naging 16,500. Tapos, yung service fee, meron tayong 65 minus yung 20 na expense natin kasi tayo yung nagbayad, di tayo tumanggap ng pera. Kaya, naging 45. So, i-add up natin ito, 45 plus itong kay GCash na 65 equals 110. So, ito po yung dito sa 110. So, yun yung total. Sobrang ganda po nitong system na to, yung GCash at Maya transaction record tracker natin na ginawa kasi hindi nyo na po kailangang mag-browse up and down ng inyong browser para po i-record yung inyong transactions everyday. Lalong-lalo na kung marami na yung transactions nyo na umabot na ng mga 100 lines or 100 rows or even 1,000. Dito, makikita na natin agad yung update niya dito mismo sa front ng ating or dito sa entry form natin na ginawa. So kung gusto niyo pong magkaroon ng tracker na ito, you can click the link in the description below or you can fill out the form which is also in the description below to buy this program. It is only 249 pesos. Napakaliit po na bagay po, tulong po sa atin para gumawa pa ng ibang mga program na kagaya nito na automated na. And if you like this video, please give me a thumbs up. Leave your comment down below in the comment section and please share this video if you want to help your friends, and please do subscribe to this channel if you have not subscribed yet, and see you in my next one. Goodbye.